Hello, good morning. So hello guys. For today's video, dito lang kami sa room ng baby ko. Nagpapaantok na siya actually. Kakatapos niya lang mag-drink ng kanyang milk. Naubos niya na. Yan. Storytelling tayo guys. I'm a stay-home mom ngayon. We are OFW based here in Australia, Sydney, Australia. Yung entry ko dito, that was 5 years ago, is 2019. Nag-student visa ako dito, guys. So, after ko mag-student visa, nag-485 visa ako, which is graduate visa. Yun yung mga course na may pathway. Yung kinuha ko kasing course is commercial cookery. So, isa yun sa mga trade courses dito sa Australia. Like plumbing, carpenter, cooking, mga ganun. So, trade, yan siya, courses. So, nung magtapos ako ng, school ko, nag-485 ako. Yun naman yung tinatawag nating graduate visa. Which is, kailangan mong kumuha ng experience habang nakagraduate visa ka. So, doon ka i-skills assessment. So, pagkatapos mo mag-school, mag-work ka as a full-time sa mga legit na restaurants na qualified sa Trade Australia. Para pag-assess nila ng skills mo, pasado ka. So, yung mga restaurant is dapat nag-offer siya ng breakfast, lunch, at dinner. Ganon. Yung facility niya, like, kompleto yung kitchen, commercial kitchen setup niya. Yung may cool room, may dry storage para sa mga dry goods, ganon. Yung kitchen niya, may dishwasher area. Talaga nakaseparate yung mga chemicals na ginagamit sa panglinis at saka nandun banda sa kitchen area yun. May lagayan siya. Maingay yung baby ko, guys. Gusto niya rin makikwento. Tapos, yung mismong kitchen dapat maganda. Like, nakaseparate talaga yung mga station kung saan yung grilling station, saan yung nakaset up siyang ganyan. May oven, may burner, may flat grill, may fryer, ganun. Tapos kung saan din yung dinidispatch yung pagkain, yung counter na yon doon. So, yun, i-assess kayo ng mga assessor. Tapos pag naipasa mo na yon yung pag-assess nila, pwede ka nang mag-apply ng pag naipasa mo na yung skills assessment, pwede ka na mag-apply ng visa for working visa. Yun, mataas ang proseso, guys. So, kung may skills ka na from Saudi or kung saang bansa or sa Pilipinas, kung diretso ka na lang mag-apply ng skilled migrant. Kasi kung mag-entry kayo ng student, hindi ko alam, ang tagal ng proseso. So, in my case, kasi, in the middle of my skills assessment, hindi ko na ituloy yung aking pa-skills assessment. Kasi yung skills assessment, may 5 steps siya. First, second, third, ganun. So, nandun pala ako sa third. Nag-submit na ako ng mga, yung form from my employer. Tapos yun ito na yung oras ko, payslip ko. So, kasi may oras din kasi yun na dapat ito yung dapat na kunin mong oras, 1,700 ganito, na full-time ka as a employee. Oo. Pakita mo yung contract mo, isisend mo yung contract mo, yung payslip mo, yung business permit ng kung saan ka nagtatrabaho, yung restaurant, yan, yung details ng employer mo, tsaka yung details ng restaurant, ng establishment. Ngayon, nung time na yon, buntis kasi ako, guys. Pero,
Matagal na kasi kaming kasal ng asawa ko. Tsaka hindi pa kami nagkaka-baby. Kaya, dumating naman si baby. Nalaman ko, March 2023. So, mga 9 weeks. Pregnant na ako nun. Guys. Kaya, in the middle of my career, peak career, hindi ako nakapagpatuloy ng skills assessment kasi yung aking pregnancy journey is very complicated. Ang nangyari, we just thought na complication lang kasi nag-bleed ako when I was 16 weeks kay baby. 3 months. Ganon. So, takot kami na baka mahulog siya, ganyan. So, we keep coming back to the emergency, ganyan. So, pinapauwi din naman nila kami kasi wala naman sila nakikitang, ina-assess lang nila kami, ganyan. Check ultrasound, ganyan. Pero ang nakakapagtaka daw kasi doon, pabalik-balik ako, hindi nagsistop yung bleeding. So, nalaman lang may placenta previa, mababa yung matres ko. Tapos, hanggang sa, hindi pa rin nila matukoy na parang iba na siya. Hanggang, nagstay na ako ng longer sa hospital kasi hindi nila ako pinapauwi hanggat nag-bleed ako. Kasi they really, matter sa kanila yung heartbeat ni baby. So, mas magandang nagsistay sa hospital daw para mas ma-monitor kung ano yung kanyang, sa loob, kondisyon. So, nung malaman, nagduda na yung ibang doktor. Kasi parang iba yung aking case. Kaya, pinusid na nila ako sa specialist. Proceed na nila ako sa specialist. I don't know, nalaman na nila guys na meron pala akong CV cancer. Ganon. So, yun. To make the story short, ay nalampas na naman namin ni baby yung journey na yon. So, ito na siya. Malaki na siya, guys. Shortcut ko na, guys. Kasi, yun yung pinaka-happiest and pinaka-scariest and ng yugto ng buhay ko, no, guys. So, ayan. Antok na siya, guys. Do you want to say bye-bye? Nagbablog si Mami. Magbabay muna tayo at mamaya natin i-continue yung story. Tulog na, sing-sing. Tulog na, sing-sing. Tulog na, sing-sing ko. Mahal ko. Antok ng baby ko, guys. Patulugin ko muna saglit.